madre, di ba? Oh, Sabi nga, Yusek. tahimik daw. Hangang-hanga daw yung mga madre. Dahil tahimik ang Pilipinas, walang krimen. Eh, panahon ni Pangulong Duterte, yung mga missing sa Bongeros eh. Tama. Ilan yung 38? O paano na to doon sa mga madre kung totoo mang may kausap siya? Ayan. 38 ito. At the time, kung mapapansin niyo yung declaration ni dating Pangulong Duterte, yung management daw ng Isabong, walang kasalanan. Tama po. Di ba? Inimbestigahan to ni Senator Bato sa Senado nung na-call out yata siya ni Gretchen Barreto tungkol sa mga kaninyang Sa patek po, sa patek na sabi niya, sino nagbigay niyan? Di ba? Wala. Natapos yung investigasyon sa missing sa Bongeros. Pero binuhay ni, at the time, ni SOJ Boying Rimulya at talagang inaral para magkaroon ng hustisya. Let me just add dyan, Yusek Claire. Makita nyo yung Isabong na ito ang daming nalulung sa sugal nung mga panahon na yon, pandemic, gano'n. Bilyon ang hinahakot nila atong ang grupo niya nung time na yon per day. Bakit hinayaan ni Digong yon? Kasi may entrego sa kanya. Meron sa kanila entrego, niyaan. Ngayon, nung nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na yung mga gambling lords kung sino yung magmomonopolize noon. Doon niya pinahinto, mga May na ito of 2022, pinahinto niya kasi bagong papasok na itong Marcos administration. And immediately, pinagbawal ni President Marcos yan. Alam niyo, maraming OFW, paramihan ng mga TDS, daming nalulung dyan sa Isabong na yan. Mga sundalo, mga pulis. Kaya ngayon nahinto yan. Ang laking ginhawa sa mga nanay, mga asawa ng mga nalulung. Kasi kahit pa paano na dahan-dahan nakaka-recover sila. So, si Duterte, yung kumikita sila nung panahon na yan. Saka inamin po ito, Sentry, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na kinausap niya si Atong Ang. Pinatawag niya. Pinatawag niya, sabi niya, ikaw yung marami kang illegal na activities. Ikaw yung number 1 na gambler sa Davao. Davao. So, ibig sabihin, di ba alok ba? Ayaw ng illegal sa Davao. Ba't number 1 yan sa Davao? Tapos, magpalisensya ka. So, instead na, condemn. Ginawa niya parang consultant. Parang consultant dahil sa gambling. So walang pagkakaiba yan kay Michael Yang. Yusek. Alam mo, parang paisip ako na ngayon eh. Totoo lang, Yusek. The last time nanood ako sa isang podcast ng anak ni Digong eh. Maganda daw ang pogo, maganda daw ang sugal, malaki daw ang pinasok sa Pilipinas ito. Pinagmalaki pa. Malaki ang pinasok sa bulsa nila. Kasi, di ba sila Harry Roque, yan, dami yan. Pumasok billions. Kaya nga sana, sa mga sumusuporta sa kanya na hindi pa kulto yung level, ito maliwanag ito, yung mga ebidensya na ito. Lahat yung mga illegal, mga drug lord, gambling lord, ando doon sa hanay nila eh. Protektado nung panahon ni Duterte. Correct. Yun. So Sen, parang tama yung lagi kong sinasabi na lahat ng mga illegal nung panahon ni Digong pinagkakitaan nila. Oo. No? Lahat ng illegal pinagkakitaan ni Digong eh. Na hindi alam na maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga triple B. Alam niyo ba yung triple B? Ano yun? Wag na ba kasi magkaroon ng issue. Pero usong-uso yun, triple B. Search nyo na lang sa mga nanonood. Pero kasi, Sen, kung ganun na lahat na lang ng mga may illegal, si Atong Ang, si Michael Yang, at yung iba pa na mga Sami Uy. Sami Uy, diba? Kenneth Dong. Si Tebes. Tebes. So, parang lahat ng may mga illegal, kailangan share ako dyan. Parang ganun no? Parang sanay na sanay ang mga Duterte sa illegal. Parang mafia nga, para sindikato. At ito, sila kumita. Ito ngayon, marami kaming kinakalap na informasyon. Saka na lang natin ilabas next year na siguro. Pasto muna tayo. Pero ang punto is, itong mga supporters ni Duterte, anong hinili sa sarili nila? Umasenso ba yung buhay nila noong panahon na yon? Nasaan sila nakatira noon? Nasaan sila nakatira nung natapos yung term? Di ba? Kasi, pero tanongin nyo sila ngayon, yung mga sindikato ni Duterte kung ano na yung itsura ng buhay nila. Sila ang umasenso, pero sila naiwan pa rin. Yun.